Okay, pangalawang beses na po pala niya. Okay, so welcome po sa Elijah Christian Fellowship, ma'am. And sana yung mga datihan na ay maiparamdam natin sa kanila yung pag-ibig din ni Kristo. Amen? Amen. So, nandito pa rin tayo sa Book of Acts. At nandito na tayo sa medyo patapos na. So, amen. Napakatagal din nating pinag-uusapan ng Book of Acts. Tama? And then, naalala na natin ang pinag-aralan natin last time, yung pag-asang mula sa pangako ng Diyos sa Acts 26, chapter 1, verse 11. Ang sabi dito, merong ipagtanggol. Kung babalikan natin yung ginawa ni Pablo, hindi niya pinagtanggol. Remember, nililitis siya, tama? Actually, hinayaan na siya magsalita ni Haring Agripa. Haring Agripa. And then sabi niya, okay, maaari ka na magsalita. Pero instead na pagtanggol niya ang sarili niya, pinagtatanggol niya kung ano yung paniniwala niya kay Kristo. Yung gawain kay Kristo. Amen? So, dapat ganun din tayo at ganun din na isanay. Of course, hindi lang natin alam. Dapat alam natin yung nais na ipagawa sa atin ni Kristo. At alam natin na sinasabi niya dito, pinagtatanggol niya dito ay si Kristo ay muling nabuhay. Hindi siya nanatiling patay. At sabi dito, ipamuhay din natin. Kung ano yung nalaman natin, kung ano yung naintindihan natin sa buhay ni Kristo at kung ano yung tinuturo niya, sana ipamuhay din natin. Okay? And then, ikumpisal, of course, from the word ikumpisal, alam natin lahat ito. Kung babalikan natin, lahat ng pagkakamali o lahat ng kasalanan ni Pablo ay sinabi niya doon. Tama? Siya ay number one persecutor ng mga Kristiyana during that time. Amen? So, siya rin yung mga umuusig, siya yung nagkakaladkad sa mga Kristiyano pabalik sa Jerusalem at yung iba ay siya rin ang nagpapapatay. Okay? So ngayon, ang pag-aaralan natin ay ginawang banal ng Diyos. Sa Acts 26 verses 12 to 18, of course, meron tayong tatlo dyan, hinanap, hinirang, humayo. Okay? Ready na po ba kayo? Ready na po. So, okay. So, inaanyayahan ko, bago ang lahat, inaanyayahan ko po tumayo lahat para basahin natin ang salita ng Diyos. Sa verse 12, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghaliang tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kesa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga kabilang aking lingkod at magtapat totoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, Panginoon, Ikaw po yung may lalang ng langit at lupa, Lord God. At Lord, sa iyo lamang po kami sumasandal, Panginoon, dahil Ikaw lang po yung kailangan po namin. Lord, marami kaming pwedeng gawin, Panginoon, pero itong oras na to, Panginoon, nais po naming ilaan po sa iyo, Panginoon, upang kami po ay makapakinig ng iyong salita at malaman po namin yung nais mong sabihin po sa amin. Lord, muli, Panginoon, binababa ko po ang sarili ko, Panginoon, tulungan mo po ako at itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon, nang sa ganon, ikaw po yung makita po namin at hindi po yung mga nais ko lamang pong sabihin. I-filter mo nga po yung mga sasabihin ko, Panginoon, yung nais mo lamang po. Muli,
Nanghihingi po kami ng yung presensya, Panginoon, sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon, at ikaw po yung patuloy na maitaas. Muli, maraming salamat sa pagmamahal mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Okay, so may question ako. Of course, hindi nyo masasagot lahat kasi kailangan nang isa-isahin ko kayo. Meron ba kayong kilalang tao na sa tingin nyo, alam nyo yung maraming ginagawang mali na o kasalanan, at sa tingin nyo, mukhang ito ay wala ng pag-asa to. Malamang sa malamang ito ay hindi napupunta ng langit ito. Meron ba kayong nakikita o may kakilala kayong ganon? Marami, di ba? So marami, di ba? So minsan iniisip natin, ito, wala nang pag-asa to. Wala na, mabubulok na to sa impyerno. Di ba? So pero, kung babalikan natin si Pablo, kung titignan natin si Pablo, no? Nung panahon niya, kung titignan natin, halimbawa sa panahon nila Pedro, nila Peter, kung babalikan natin, tatanungin natin sila kung sino kilala nila na tao na hindi talaga maliligtas. I think isa lang ang sagot nila. Sino? Si Pablo. Si Saulo. Bakit? Ano nga ba yung mga kasalanan ni Saulo during that time? Ano nga ba mga kasamaan na ginawa ni Saulo? Siya ang nanguhuli sa mga Kristiyano. Tama? For example, dito sa church na to at dumating si Pablo, kakalad ka rin niya tayo, ipapabilanggo at yung iba ipapapatay pa. Okay? So siya ang nagpapabilanggo sa kanila, siya ang kinatatakutan ng buong iglesia. Siya ang sumang-ayon sa pagkamatay ni Esteban. Remember? So si Stephen, siya rin ang kasama doon. Sa pananaw ng mga tao, wala na siyang pag-asa. So ito yung lahat ng kasalanan na ginagawa ni Pablo. No? Pero ang thinking ni Pablo, tama itong ginagawa niya because doon, remember, ang inaano niya sa mga Kristiyano blasphemy. Pinaniniwalaan na nila na si Kristo ay ang Messiah. So, di ba, alam natin pag ang blasphemy sa pagdating sa kasalanan, ito yung binabato hanggang sa mamatay. And then, sabi nga sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ang sabi ni Pablo, at ako ang pinakamasama doon. Aminado siya. Itong sinabi niyang to, ito yung time na na-convert na siya into Christianism. Kristiyano na si Pablo dito. At ang sabi dito sa Acts 26:11, babalikan na natin yung nakaraan na tinalakay ni Pastor Ed. Ang sabi dito, pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya sa tindi ng puot, ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Ang layunin niya, talikuran natin yung pananampalataya natin kay Kristo. So ito pala yung pinakalayunin niya. Gusto niya, ibalik niya itong mga taong ito papuntang Jerusalem at mamuhay ng buhay sa Judaism. Okay? So, bakit niya ito ikinukwento kay Agrippa? Bakit nga ba niya ikukwento to kay Agrippa? Remember, ito yung time na hinarap na siya ni Haring Agrippa, kasama niya si Bernice. Tama? Hinarap siya at ito na yung time na magsasalita na siya. Pero bakit ito sinasabi niya kay Agrippa? Bakit ito yung sinasabi niya? Bakit? Kasi kilala niya si Agrippa. Tama? Kilala niya si Agrippa. Si Agrippa, sino nga ba si Agrippa? Hindi siya yung normal na Roman officer. Hindi siya basta-basta si Agrippa. Si Agrippa ay kabilang sa Herodian dynasty. Herodian dynasty. Ito si Herod the Great. Remember si Herod the Great? Ang anak niya ay si Aristobulus IV, and then apo niya si Herod Agrippa the First. Herod Agrippa the First, ito yung sinabi ng mga tao na hindi tao ang nagsasalita na yan. Ang nagsasalita niya na yan ay Diyos. 'Di ba? Remember, hinampas siya ng Panginoon at namatay at kinain ng uod ang kanyang katawan, hindi isa-isang araw lamang. Okay? Unti-unti. So ito yung si Herod Agrippa the First. At meron siyang anak na 3.
Ang anak niya ay si Haring Agrippa II. Ito na yung pinag-uusapan natin ngayon sa kasalukuyan. At kapatid niya si Bernice at si Drusilla. Naalala niyo si Drusilla? Si Drusilla, siya yung asawa ni General Felix. Ayan. So, mapagko-connect na natin yung mga pangalan. Si General Felix, ito yung asawa ni General Felix. And then, Bernice, kapatid niya, kaya napansin nyo, di ba? Pinag-usapan natin, dito na buo yung kasalanang incest. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Dahil si Agrippa at si Bernice ay may relasyon. Sila ay magkapatid, pero meron silang romantic relationship. And then, ito yung tawag natin sa incest. Ito yung relasyon sa kamag-anak, sa magulang, o sa kapatid, o sa anak. Ito yun. So, ito ang lineage ni Hero the Great. Yan, okay? So, ito si Haring Agrippa. Alam ni Pablo ang kasalanan ni Haring Agrippa. Kaya niya ito kwento kay Haring Agrippa. Baka sakali, Haring Agrippa, kung ako nga ay ganon kasama, imposibleng hindi ka patawarin din ng Diyos. Amen? Hindi ka rin iligtas ng Diyos. At meron tayong pag-uusapan, ginawang banal ng Diyos. Una, hinanap ng Diyos. Pangalawa, hinirang ng Diyos. Pangatlo, humayo ang hinirang ng Diyos. Ready na ba kayo? Ready na ba tayo? Okay, so number 1, hinanap ng Diyos. Sabi dito sa verse 12, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. So, nung pupunta si Pablo sa Damasco, meron siyang isang layunin. Ano yung layunin niya? Ito yung usigin ang Panginoon. Amen? Kasi kung ang Kristiyano, kung inuusig ang Kristiyano, sinong inuusig nila? Ang Diyos. Amen? So, ito ang layunin. Number 1 na layunin ni Pablo. Kalad ka rin, ibalik sa Jerusalem ang mga Kristiyanong Hudyo. And bakit sa Damascus? Because sa Damasco, dito maraming Hudyo. Maraming bilang ng Hudyo dito. At dito, nagpuntahan yung mga, remember, nung inuusig ni Pablo ang mga Kristiyano sa Jerusalem, kasi kahit tayo, di ba? Kung tayo inuusig dito, siguro nagkalat-kalat na rin tayo, di ba? So remember, ganun din sila. Pumunta sila sa iba't ibang lugar, at meron mga pumunta sa Damasco. Ito yung mga Kristiyanong mula sa Jerusalem, pumunta na ng Damasco. At gaano kalayo ba ang Jerusalem papunta sa Damasco? Ito lang ay nagkakalayo lamang ng 200 kilometers pataas. Mahigit 200 kilometers. At kung during that time, kung sila ay pupunta doon, siguro lalakbayin nila ang Damasco mahigit 5 araw. 5 araw hanggang 7 araw. Depende pa ito sa klima at depende rin sa ruta na dadaanan mo. Okay? So ganun kalayo yan. At nakikita natin na ganun kasigasig si Pablo na habulin itong mga Kristiyanong ito. Amen? Nakikita nyo na ngayon, siguro gamitin ko ang pangalang Saulo. Kasi nung masama pa si Pablo, ang pangalan niya ay Saulo. So ganun kasigasig si Saulo na talagang usigin itong mga Kristiyanong ito. Amen? So, ang sabi dito sa Acts chapter 9 verse 1 to 2, samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo. So mayroon siyang hawak na kapangyarihan, pero hindi nanggagaling sa Panginoon. Saan nanggagaling? Sa mga punong pari. Meron pa siyang sulat, authority, na meron siyang otoridad na gawin ito sa mga Kristiyanong Hudyo. And then, ang thinking ni Pablo, tama itong ginagawa niya. Ang thinking ni Pablo, ito yung dapat kong gawin. Ang thinking ni Pablo, may puntos ako sa religion namin. Ang thinking ni Pablo, wala akong ginagawang mali. Amen? Nakaka-relate ba tayo dito? Dumarating tayo sa time na feeling natin wala tayong ginagawa. Puro na lang tayong tama. Dumarating tayo sa time na, alam mo yon, na ito na yung paniniwala natin eh. Ito na yun eh. Ito na yung alam ko eh. Ito na yung gagawin ko eh. Sarado na yung isip natin. And then,
Sabi dito sa number 2, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae. Matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. So ito ang gagawin niya, madakip, madala, pabalik sa Jerusalem. Ano yung daan ng Panginoon? Ano ito? Ano yung daan? Ito yung tawag sa mga dating Kristiyano. So wala pang word na Kristiyano, pero ito yung tawag sa kanila dati. Dating magtagpuan yung kaanib sa daan ng Panginoon. Daan ng Panginoon, hindi dating daan o bagong daan o ano . So daan ng Panginoon. Okay, sabi sa Acts chapter 22 verse 4 to 5, inusig, ito yung ginagawa ni Pablo, inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila at pinabilanggo, maging lalaki man o babae. And then makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang mga buong papulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem nang nakagapos upang parusahan. Remember, nakagapos. At ang motive niya para kayo ibalik sa Jerusalem, parusahan. Ganito kasama si Saulo. Okay? So, kung gaano kasigasig si Pablo, at ito ang layunin niya papunta ng Damasco, meron din layunin ang Diyos sa kanya. Ano yun? Sabi dito, habang si Pablo ay papunta upang usigin si Kristo naman ay papunta upang iligtas si Pablo. And then, this time, nagkikreate na ng divine appointment ang Panginoon sa kanya sa road of Damascus. Remember, kahit gaano siya kasama. Kung sabi nga natin kanina, kung tatanungin natin yung mga Kristiyano nung time na yon, sino ang taong hindi maliligtas sa tingin nila? Isa lang ang sasabihin nila, si Pablo. But here, kung titignan natin, gumagawa na ng divine appointment ng Panginoon. At saan siya kakatagpuin? Sabi dito sa 13, nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Wala siyang sinabing specific time. Ang sinabi niya, klaro, katanghaliang tapat. Amen? Katanghaliang tapat. Ibig sabihin, pagkatanghaliang tapat, ito yung tirik ang araw. Tama po ba? At kung tirik ang araw, ito yung pinakasikat ang araw. Pero there's a supernatural na meron silang nakita na mas nakakasilaw pa sa araw. At hindi ito natural na gawa lang ng tao. Amen? Ito ay gawa ng Panginoon dahil ang Panginoon ay nagsisimbolo sa liwanag. So, kung titignan natin, sabi dito, nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. At sila'y nasilaw. May witness siya, kasama niya, yung mga kasama niya. And this is supernatural. Ito yung hindi niya kayang ipaliwanag ng kanyang isip. Amen? So, sabi, kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo. And listen to this. Dito na nagsimula ang Panginoon sa kanya. Dito na nagsimula magsalita si Jesus sa kanya. Anong sabi? Saulo, Saulo. Familiar kayo? Saulo, Saulo. Hindi lang dito kay Saulo ginamit to. Ginamit din kay Abraham. Samuel. Meaning, merong significance ito. Ito ay personal na pagtawag ng Panginoon. Amen? And then, minsan, meron din kasamang kahabagan. Remember kung paano tawagin ng ating Panginoon ang Jerusalem? Jerusalem. Kung alam mo lang, para akong isang inahin manok na gusto kitang itago sa aking pakpak, protektahan, ngunit ayaw mo. And then this is very personal. And then sabi dito, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Hindi sinabi ng Panginoon dito na bakit mo inuusig yung mga Kristiyanong sumusunod sa akin. Hindi niya sinabing ganon. Ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Inangkin ng Panginoon. Bakit?
Kasi kung usigin man ang mga followers niya, ang mga Kristiyano, siya ang inuusig. Remember, pagka tayo ay naniwala sa Panginoon at tayo tinanggap natin ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay nagiging isa. Pinag-iisa na tayo ng Panginoon. At sabi dito, bakit mo ako inuusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Parang sinasabi ng Panginoon dito, Pablo, sinasaktan mo lang yung sarili mo eh. Bakit? Kahit anong gawin mo, hindi ka naman mananalo sa akin eh. Kasi Diyos siya eh. Amen? So, dalawa lang yan. Nakanino ba tayo? Nasa Diyos ba tayo? O nasa kaaway tayo ng Diyos? But remember, kung wala tayo kay Kristo, never tayong mananalo. Amen? Amen. Ang sabi dito sa 15, at itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. At dito na ni-reveal ng Panginoon kung sino siya. And then, gusto kong tingnan nyo to, Panginoon, bakit dun sa na-witness pa lang niya, hindi basta-basta ang nangyari? Hindi gawa ng tao ang nangyari. Panginoon, sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Kung tayo si Pablo, kanina sa D-group namin, medyo pinag-usapan namin to. Kung tayo si Pablo, thinking natin tama yung ginagawa natin, feeling natin dagdag puntos sa religion natin yung ginagawa natin. Pero, and yet, yung inuusig pala natin ang siyang totoong Messiah. Anong mararamdaman natin? Di ba, doon sa oras na yan, iniisip natin, wala na akong pag-asa, pupunta na ako ng impyerno. Wala na. Tapos na. Ang inuusig ko pala siyang tunay na Messiah eh. Tapos na. Tapos na ang laban. 'Di ba? Para ka sigurong pinaliguan ng sobrang lamig na tubig, no? Na parang ito yung paniniwala ko eh. Ito yung akala kong tama eh. Ito yung akala kong tama yung pinaglalaban ko eh. Akala niya, akala natin. So meron tayong mga ganito sa buhay natin na akala natin tama pa rin, pero hindi na pala kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? So, marami to. Di ba? Mga pinagdaanan natin. Anong paniniwala natin? Marami tayong paniniwala na akala natin ito ang tama. Di ba? Sa mga arkitekto, pagka nagpagawa ka ng bahay, dapat nandito ang pinto, andito ang hagdan. Bakit? Yung feng shui, akala natin tama. Akala natin swerte. Pero hindi pala. Di ba? May meron na, pamahiin din tayo. Tama? Pagka kumakain at merong aalis, anong sasabihin? Iikot ang pinggan. Maraming nakakaalam dito Iikot ang pinggan dahil daw ay para hindi daw madisgrasya. Hindi ko alam yon, sinearch ko lang. Ayan. So, meron pang isa na yung may nunal sa mata, huwag ka daw mag-aasawa ng may nunal sa ilalim ng mata dahil mamamatay daw ng maaga. So, di ba, nakita nyo, marami tayong paniniwala noon na feeling natin tama, pero mali pala. Paano natin malalaman ng tama? Diba? Paano natin malalaman na mali pala ang ginagawa natin? Paano natin malalaman na hindi pala totoo ang ginagawa natin? Dapat alam natin yung tama. Dapat alam natin yung katotohanan. Amen? Amen. So, marami tayong mga gawi na akala natin tama. Meron pa nga minsan, di ba? Ginagawa natin, yung panyo natin, ilalabas natin, ipupuna sa rebulto. At ipapahid mo kung saang may sakit. At ito yung akala nating tama. Could you believe na yung pananampalataya mo ay inangkla mo sa isang kahoy? Amen? Pero meron tayong Diyos na nabuhay muli. Hindi siya nanantiling patay. At tayo, naniniwala ako dito na ang pananampalataya natin ay nakaangkla sa Diyos na buhay. Amen? Amen. So, sabi sa Philippians chapter 3 verses 7 to 8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon
ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Handa ba tayong talikuran lahat ng akala nating tama para lang magpatuloy tayo kay Kristo? Amen? So, and then sabi, may bahagi pa ba sa buhay natin na alam nating hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pero patuloy pa rin nating pinaglalaban? Meron pa bang bahagi sa buhay natin na alam nating hindi kaaya-aya o hindi kalooban ng Diyos, pero patuloy pa rin nating pinaglalaban? Marami pa ito. Marami pa ito. Maraming, yung iba, nandun pa rin sa rebulto. Yung iba, meron pa rin nagpaparada ng kanilang santo, maliit, malaki, maputi, maitim. Hindi na natin alam kung ano talagang kulay. So, pero merong isang katotohanan, no? Ang dapat pala i-let go na natin itong mga to. Para na sa ganon, kalooban na lang ng Panginoon. Hindi natin ginagawa na. Sabi nga anong buhay na ba binigay sa atin? Kung ligtas na tayo ngayon, binigyan tayo ng buhay. Amen? Ang question, ano na ba ang ginagawa natin sa buhay na binigay ng Panginoon natin? Para pa rin ba sa sarili natin o para sa layunin na niya? Okay? So, number 2, hinirang ng Diyos. Sabi dito, tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. And then, eto na. Meron ng mandate ang Panginoon. Sabi, tumayo ka. Meron akong itatalaga na kita. Remember, naging pang 13 apostles si Pablo? Bakit? Ano bang ang requirement para ikaw ay maging apostol? Na pinag-aralan natin to last Sunday. Dapat tayo, number 1 dapat tayo ay personal na tinawag ng Panginoong Jesus. Amen? At na-witness natin yung kanyang pagkabuhay. And this time, nagpakita si Kristo Jesus kay Pablo at tinawag siya. At sabi ngayon, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang lingkod. From being persecutor, ngayon ay nagiging apostle. Grabe. 'Di ba? So, kung sinasabi dito na kung iniisip natin wala na tayong ang tawag dito, wala na tayong pag-asa na ang dami ko ng kasalanan. Pero look at Paul sa nangyari sa kanya. 'Di ba? From being persecutor, siya ay naging apostle. So, yan. From persecutor to apostle. Sobrang biyaya ang natanggap niya. Amen? Anong kagalakan sa puso natin na alam nating tayo ay makasalanan pero tayo ay niligtas ng Panginoon? Remember sa Romans, ang sinasabi, walang sino man ang makakapantay sa pamantayan o makakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Lahat tayo ay nagkasala. Aminado po ba tayo doon? At alam natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat tayo ay dapat mamatay. Hindi kahit anong galing natin, anong talino natin, anong yaman natin, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. At hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Kaya kailangan natin si Kristo. Pero ang sabi din sa Roma, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Binigay niya, anong handog niya? Libreng handog sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, pwede nating makamtan ang kaligtasan. Amen. So sabi sa Acts chapter 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at patapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Ang papapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. And look at Paul's heart ngayon. Tignan niyo yung puso ni Pablo. Pagkatapos niya, sabi niya, wala nang halaga sa akin yung buhay ko. Ano na lang may halaga sa kanya? Yung tinanggap niyang mandate sa Panginoon.
yung tungkulin na na ipahayag si Kristo, ipahayag ang magandang balita. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, kung mayroong magandang balita, mayroong masamang balita. Ito yung lahat tayo mapupunta ng impyerno, tama po ba? So ngayon, pero mayroong magandang balita. And then tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob. And then we are not entitled kasi. Doon sa grace na binibigay ng Panginoon sa atin, ito yung time na hindi tayo makakapagmalaki. Bakit? Kasi kahit anong gawin natin, hindi tayo karapat-dapat. Kahit suklian po mo pa to ng mga magagandang gawa, ang sabi ng Bible, ang magandang gawa natin ay hinalintulad lang sa maruming basahan. Walang kwenta. No? So pero sabi dito, ang kagandahan loob ng Diyos sa atin, binigay niya ito kahit hindi tayo karapat-dapat. Anong kailangan natin gawin? Tanggapin at manampalataya. Amen? So sabi dito sabi niya, iisa ang Panginoon natin at iisa ang layunin natin. Tama po ba? Lahat tayo dito ay Kristiyano, amen? Siguro yung iba sa inyo ay guro, wala si Teacher Pat. Yung iba sa inyo ay tatay, yung iba nanay, yung iba anak. Tama? May pastor, nandiyan sila Brother AJ, iba-iba ang pagkatao natin, ay iba-iba ang profession natin. May negosyante, may mga empleyado, may mga estudyante, pero iisa lang ang layunin natin. Ano yon? Ang ipahayag si Kristo. Amen? So ito ang layunin natin, ang ipahayag si Kristo. So sa 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Remember, look at the word na ililigtas kita. Sinabi ng Panginoon, ililigtas kita. Hindi niya sinabi na pag ikaw ay sumunod sa akin, Pablo o Paul, magiging maganda na ang buhay mo. Wala ka ng problema. Hayahay ka na sa buhay. Hindi ito sinasabi ng Panginoon. Kung tayo ay magiging Kristiyano at nagpabautismo tayo dito, hindi na maghihirap ang buhay mo. Hindi ito yung sinasabi ng Panginoon. Bagkus ang sinabi ng Panginoon, Pablo, ililigtas kita. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na merong persecutor o merong persecution na mangyayari sa atin. At sinasabi nga lagi ni Pastor Ed, kung tayo ay Kristiyano, tanggapin na natin na merong persecution. Merong persecution. Pero ang promise ng Panginoon, ililigtas kita. Hindi kita pababayaan, ni iiwanan man. Amen? Tapos ang sabi dito, ililigtas siya sa mga kababayang Hudyo at gayon din sa mga hintil. Bakit? Dito siya mangangaral . No? So sabi dito, ngayon, iniligtas tayo ng Diyos para saan natin ginagamit ang buhay na binigay niya sa atin? Para pa rin ba sa sarili o para pa rin para na sa kanyang layunin? So gusto kong iwanan itong mga ganitong questions sa atin nang sa ganoon ma-assess natin yung sarili natin. Para saan na ba itong buhay na binigay ng Panginoon sa atin? Yung iba, marami dito na pinagaling ng Panginoon. Meron din ako mga kaibigan na malubhang sakit at pinagaling sila. Sabi nga nila, second chance na nila to. Pero ano nang gagawin natin sa itong second chance na to? Itong buhay ba na to ay iaalay ko na sa Panginoon o para pa rin ba sa sarili ko? And sabi dito, ano ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin na dapat nating gawin pero hanggang ngayon ay pinagpapaliban pa rin natin? Ano ba yung binigay na sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Diyos na gawin natin pero hanggang ngayon pinaglipapaliban para natin? Marahil yung iba dito titinawag na. Marahil dito yung iba in-invite na magkaroon ng ministry. Pero ano bang gagawin natin? Ipagpapaliban pa rin ba natin o gagawin na natin? Yung iba siguro, di ba, marahil yung iba sa inyo, nag-i-invite din kayo ng mga ibang pamilya ninyo. Ano bang gagawin natin? Sila ba ay pupunta na dito? O magpapatuloy pa rin sa nais nila? Sabi sa number 3, humayo ang hinirang ng Diyos. Sabi doon sa 18, imumulat mo ang kanilang mga mata,
ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Imumulat, sabi kay Pablo, imumulat mo ang mga mata nila. Gusto kong isa-isahin natin to. Sabi, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Ito yung mandate ng Panginoon. Gustong ipagawa kay Pablo. Remember, hindi si Pablo ang nagliligtas. Kasangkapan si Pablo. Amen? Ang Diyos ang nagliligtas. Okay? So, imumulat. Kasi kung imumulat, you are blinded. Tama? Kung tayo ay nasa kadiliman, tayo'y bulag. Kasi ang kadiliman ay naglalarawan sa kasalanan. Kung tayo ay lumalakad sa kadiliman, tayo ay nasa kasalanan. At kung tayo ay nasa kadiliman, tayo ay bulag sa katotohanan. Amen? And then, ang sabi dito, ibabalik siya sa kaliwanagan. So, ang kadiliman ay larawan ng kasalanan, kamangmangan at paghihiwalay sa Diyos. So kung hindi mo alam kung nasaan ang liwanag at wala ka nakikitang liwanag, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Amen? Sino nakasakay na ng barko dito? Barko. Yan. Alam niyo yung lighthouse? Di ba? Sa Pangpang. Pag ikaw ay nasa laot, sobrang dilim. Tama po ba? Pero kung alam mo yung lighthouse kung nasaan, alam mo kung saan ka patungo. Amen po ba? Kung alam mo kung nasaan si Kristo, alam mo sana kung saan siya pupunta. Saan ka pupunta? Si Kristo ang nagsisilbing liwanag natin sa dilim. Kaya ang sabi ng Bible, sabi niya gano'n, pag ikaw ay sumunod na kay Kristo, hindi ka na muling lalakad pa sa dilim. Amen? Ang liwanag ay larawan ng katotohanan at buhay na matatagpuan kay Kristo. Bakit? Si Kristo ay tinawag na siya ay light of the world. Di ba? Sabi nga dito sa John 8, verse of 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen? So ang kailangan pala natin ay si Kristo at para magkaroon ng liwanag sa buhay natin. Kung tayo nasa kadiliman, kailangan natin ng liwanag. Amen? So, sabi dito, mula sa kapangyarihan ng Satanas, tungo sa Diyos. Kasi kung tayo ay nasa kadiliman, tayo ay nasa kasalanan, malamang sa malamang, ang kaibigan natin ay si Satanas. So, pwede ba natin layuan na si Satanas? Ang kailangan natin kapangyarihan ni Kristo. Amen? Sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kahariang kanyang minamahal na anak. Pagkatapos kanyang bigyan ng liwanag, ililigtas kanya mula sa kapangyarihan ng Satanas at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon, no? Sabi dito, mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating kasalanan, mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Mula sa kadiliman, nag-provide siya ng liwanag. At ito si Kristo. Mula doon, kinuha tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Nilipat tayo kay Kristo. At ngayon, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? And then, sabi niya, mabigyan sila ng lugar kasama ng mga pinabanal. Meron pa tayong lugar. Sabi, hindi lamang inaalis ng Diyos ang ating kasalanan, ginagawa niya tayong bahagi ng kanyang pamilya at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos.
Ano ba yung pangako ng Diyos sa atin? Ano ba yung favorite na pangako ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Kasi bakit? Kung meron tayong buhay na walang hanggan, wala na tayong nanaisin pa. Tama po ba? Sabi nga pagdating natin sa langit, anong lalakaran natin? Ginto. Wala nang hirap, wala nang hapis. Ano na lang ang gagawin natin doon? Mag-fellowship. Amen? Excited na ba kayo? Amen. Excited na ba tayo na makasama natin si Kristo? Amen? So, wala na tayong ibang gagawin kundi mag-fellowship. Lahat ba ay pwede maging banal? Question. Lahat ba ay pwede maging banal? Kung nanaisin ni Kristo, pwede. Tulad ni Pablo, na makasalanang tao, ginamit pa nga siya. Tama? Parang isang baso na nahulog sa putikan. Ang ginawa ng Panginoon, kinuha itong basong to at hinugasan. Para maging malinis na. Yung basong ito, hindi niya lang hinayaan na maging malinis. Nilagyan niya ng tubig at ininuman. Amen? Kinamit niya si Pablo. Hindi lang niya niligtas, hindi lang niya nilinis, ginamit pa. Amen? So, paano ba maging banal? Ang question. Remember yung pag-aaralan natin last time, yung narinig, naniwala, nagpatuloy? Marahil meron ka narinig na salita ng Diyos. Pinaniwalaan natin to. Tama? Naniwala tayo. Nakakapakinig tayo. Pinaniniwalaan natin. Pero ang pinakamahirap yung nagpatuloy. So I hope dito tayo ito yung ma-overcome natin. Yung magpatuloy. Okay? At gusto kong iwanan tong verse na to. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8. Ito yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi niya sinabi kay Pablo, maging mabuti ka muna. Tama? Hindi niya sinabi kay Brother Henry, maging maayos ka muna. Hindi niya sinabi kay DJ, maging malinis ka muna. Bagkus sinabi dito ng Bible, sinakripisyo ang kanyang sarili kahit nung tayo'y makasalanan pa. Amen? Amen. So, kung iniisip natin ngayon na wala na tayong pag-asa, hindi natin alam. Kaya nga sabi, we cannot judge a person. Marahil, itong pinagdadaanan niya ngayon, pero hindi natin alam. Eventually, gagamitin pala siya ng Panginoon. Amen? Amen. So, ito yung pinag-uusapan natin, ginawang banal ng Diyos, hinanap ng Diyos, hinirang ng Diyos, humayo ang hinirang ng Diyos. Remember, kung bakit umabot sa atin ang salita ng Diyos. Dahil kay Pablo. Ginamit si Pablo para magpahayag sa mga hintil. At tayo'y mga hintil. Amen? Itong number 1 persecutor, ginamit ng Panginoon para tayo'y makarinig. Amen po ba? Amen? So tayo po'y tumayo at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na maraming salamat po muli sa iyong salita. Dalain po namin, Panginoon, na tulungan mo po kami na maiuwi po namin ito. At Lord, ikaw po yung magtanim sa puso po namin, Panginoon. Tanggalin mo nga po, Panginoon, yung mga nasabi ko na hindi po karapat-dapat. At Lord God, Lord, ikaw po yung patuloy na maging Diyos po sa amin. Ikaw po yung kailangan po namin, Panginoon. At tulungan mo po kami na maibaba po namin ang sarili namin, yung mga dati naming pinanghahawakan na alam naming tama, Panginoon. Pero ngayon, Panginoon, ay pinakita mo o minumulat mo po kami sa katotohanan. Lord, minsan pa, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Makakaupo po ang lahat.
Ihanda po natin ang puso natin para sa Holy Communion.